I'm sure you've heard the news. Ngunit bakit tila kakaunti ang nagtatanong tungkol sa tunay na nangyari kay Mahal? Sa mundo ng showbiz, ang ibang bituin ay tila hindi kumukupas. Palaging nagnininingning, palaging nagbibigay liwanag sa madla. Ngunit may mga bituin ding, sa kabila ng kanilang kinang, ay biglang naglalaho na parabang isang ilaw na pinatay sa gitna ng gabi. Hanggang sa, bigla na lang, sila'y nawala. Ang kanilang pagkawala ay parang pagtatapos ng isang palabas na hindi pa handang tapusin ng mga manood. Pero sa kaso ni Mahal, may mga tanong na tila hindi basta-basta masasagot. Si Mahal, isang babaeng ang pangalan ay nangangahulugang pag-ibig, ay isa sa mga bituing iyon. Sa bawat pagbigkas ng kanyang pangalan, ramdam ang init at saya na dala niya sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang kanyang maliit na pangangatawan ay nagtago ng isang malaking puso at ang kanyang tawa ay naging bahagi ng ating buhay. Sa bawat tawa at yakap, nadama natin ang kanyang tunay na malasakit at kabutihan. Sa loob ng maraming dekada, lagi siyang nasa ating mga screen. Ang kanyang sigla at diwa ay tila hindi masisira. Siya ang naging inspirasyon ng marami at ang kanyang presensya ay nagbigay kulay sa mundo ng aliwan. Kaya naman, ang kanyang biglaang pagpanaw noong Agosto 2021 ay nag-iwan ng gulat sa buong bansa. Walang nakapaghanda sa balitang iyon. Isang trahedya na bumalot sa puso ng marami. Ngunit may mga nagsasabing may mga detalye sa likod ng trahedya na hindi pa lubos na nailalantad. Ilang araw lang bago iyon, nakangiti pa siya, naglalakbay at tinutulungan ng isang kaibigan. Walang senyales ng trahedya. Parang kahapon lang, masigla pa siyang nagbabahagi ng saya at pag-asa. Kaya't marami ang nagtataka, may hindi ba tayo alam? Ang biglaang pagkawala niya ay lumikha ng isang puwang na mabilis na napuno ng kalungkutan at mga tanong. Maraming nagtanong, bakit siya? Bakit ngayon? At may mas malalim pa bang dahilan sa likod ng lahat? Ito ba ay isang malupit na tadhana lamang o mayroon pang mas madilim na lihim sa likod ng kwento? Ang mga haka-haka at usap-usapan ay lalong nagpaigting sa misteryo ng kanyang pagpanaw. Ang kanyang buhay ay isang bukas na libro, ngunit ang kanyang pagkamatay ay nananatiling misteryo. Maraming pahina ang tila hindi pa nabubuksan, at maraming tanong ang naghihintay ng kasagutan. Halina't tuklasin natin ang mahiwagang buhay at palaisipang pagtatapos ni Mahal, isang tunay na orihinal na ang ilaw ay hindi kailanman malilimutan. Sa kanyang kwento, makikita natin ang halaga ng bawat sandali at ang alaala ng isang bituing hindi kailanman mawawala sa ating mga puso. Bago sumikat, si Mahal ay si Noemi Tesorero mula sa Virac, Catanduanes. Ipinanganak siya noong Disyembre 29, 1974, isang simpleng batang babae na may malaking pangarap. Anak siya ni Romy Tesorero at ng kanyang madrasta na si Josefa. Sa kabila ng pagkakaroon ng dwarfism, lumaki si Mahal sa isang mapagmahal at sumusuportang pamilya na humikayat sa kanya na yakapin ang kanyang pagiging kakaiba. Ang kanyang pamilya ang naging sandigan niya sa bawat hakbang. Ang kanyang matinis na boses at nakakahawang tawa ay ang kanyang mga tatak kahit noong bata pa siya. Ang palayaw na Mahal ay ibinigay ng kanyang lola at ito rin ang naging pangalan niya sa showbiz, isang pangalan na punong pagmamahal at kahulugan. Mayroon siyang kapatid na babae na nakabase sa Estados Unidos at may-ari ng isang restaurant sa Cleveland at isang kapatid na lalaki na pulis na nakatalaga sa Palawan. Maginhawa ang kanilang pamumuhay at hindi niya kailangang magtrabaho, ngunit pinili pa rin ni Mahal na maghanap buhay at sundan ang kanyang pangarap. Ang paglipat mula sa kanyang maliit na isla patungong Maynila ay isang malaking pagsubok na dala ng mapangarap at katatagan. Ang kanyang tapang ay walang kapantay. Mahirap ang mundo ng showbiz, ngunit ang karisma at humor ni Mahal ang nagpatangi sa kanya. Hindi siya natakot harapin ang mga hamon. Ang pangalang Mahal ay sumasalamin sa pagmamahal na kanyang ibinibigay. Ito ay nangangahulugang pag-ibig at mahalaga. Isang pangalan na puno ng kahulugan. Pinatunayan niya na hindi mo kailangang maging matangkad para mapansin. Ang kanyang presensya ay hindi matatawaran. Ang kanyang simula ay mapagpakumbaba, ngunit hinubog nito ang isang pambihirang paglalakbay. Isang kwento ng inspirasyon at pag-asa. Mula Catanduanes hanggang sa puso ng bansa, nagsisimula pa lang ang kwento ni Mahal. Sa isang episode ng Tunay na Buhay, ibinahagi niya ang kanyang motto, patuloy lang ang pagngiti kahit anong pagsubok ang dumating. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami.
Noong 2020, ikinasal si Mahal kay Joby Hebrio, isang indie singer at vlogger. Bukas sa publiko ang kanilang relasyon. Madalas silang magbahagi ng masasayang sandali sa social media na talaga namang kinagiliwan ng kanilang mga tagahanga. Ang pagmamahalan nila ay naging inspirasyon sa marami. Pinatunayan nilang walang hadlang ang tunay na pag-ibig. Matapos ang 2 taon ng pagsasama, nagpasya sina Mahal at Hebrio na maghiwalay, isang desisyong tinanggap nila ng may paggalang at pag-unawa. Si Mahal ay unang nadiskubre noong dekada 90 matapos mapansin sa isang TV show dahil sa kanyang kakaibang tangkad at personalidad. Naging tampok siya sa mga variety shows at comedy programs. Unang lumabas si Mahal sa programang Lunch Date at sumikat agad dahil sa kanyang natural na pagpatawa at charm. Naging regular siya sa mga sikat na palabas tulad ng Magandang Tanghali Bayan, Masayang Tanghali Bayan at iba pang comedy shows. Nakilala siya bilang isa sa mga pinakaminamahal na komedyante sa bansa. Lumabas si Mahal sa ilang pelikula tulad ng Mr. Suave, Otso Ots Pamela Mela 1 at iba pa. Naging bahagi rin siya ng mga sitcom at drama specials. 5. Pagbabago ng imahe. Sa paglipas ng panahon, nagpakita si Mahal ng versatility sa pag-arte mula sa pagpapatawa hanggang sa mga seryosong papel. Social media at YouTube. Sa huling bahagi ng kanyang karera, naging aktibo si Mahal sa YouTube at social media kung saan mas nakilala siya ng bagong henerasyon. Ang timeline na ito ay nagpapakita ng makuli at inspiradong karera ni Mahal mula simula hanggang sa kanyang huling mga taon. Nang sumikat si Mahal noong 1990s, sinira niya ang lahat ng nakasanayan. Sa isang industriya na madalas may mahigpit na pamantayan sa itsura at talento, si Mahal ay naging kakaibang bituin na agad napansin ng lahat. Ang kanyang boses at tangkad na parang bata ay nagpatangi sa kanya. Ngunit ang kanyang husay sa komedya at nakakaakit na presensya ang nagpasikat sa kanya. Hindi lang siya basta nagpapatawa, may lalim at puso ang bawat biro at kilos niya, kaya't minahal siya ng masa. Mabilis siyang naging regular sa mga comedy film at TV, hindi lang bilang sidekick, kundi bilang isang sikat na artista. Sa bawat palabas, pinatunayan niyang kaya niyang magdala ng eksena at magbigay ng saya sa kahit anong role. Ipinagdiwang ni Mahal ang kanyang pagiging kakaiba na nagbigay inspirasyon sa mga manonood na gawin din ito. Sa kabila ng mga pagsubok at panghuhusga, pinili niyang yakapin ang kanyang pagkatao at ipakita ito sa mundo. Naging tagapangguna siya para sa mga artistang may kapansanan, nagbukas ng mga pinto at sinira ang mga maling paniniwala. Sa kanyang tagumpay, pinatunayan niyang walang imposible basta't may determinasyon at tapang. Ang kanyang apela ay universal. Gusto ng mga bata ang kanyang sigla, hinangaan ng mga matatanda ang kanyang diwa. Sa bawat henerasyon, may natutunan at napasaya siya, kaya't naging bahagi siya ng buhay ng maraming Pilipino. Pinag-ugnay niya ang mga henerasyon, naging isang minamahal na personalidad para sa lahat. Sa bawat tahanan, may kwento ng saya at inspirasyon na iniwan si Mahal. Ang kanyang kasikatan ay hindi lang tungkol sa pagiging nasa TV, ito ay tungkol sa pag-asa at kagalakan na kanyang dala. Sa bawat tawa at ngiti, nagbigay siya ng liwanag sa madilim na panahon ng iba. Ipinakita ni Mahal na ang mahalaga ay hindi kung paano katignan, kundi ang kagalakan na iyong ibinibigay. Sa kanyang mga gawaing kawanggawa, pinatunayan niyang may puwang ang bawat isa sa mundo ng aliw. Higit pa siya sa isang komedyante, siya ay isang inspirasyon. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tunay na bituin ay nagliliwanag hindi dahil sa anyo, kundi sa kabutihang loob at tapang. Ang kanyang pamana, ipagmalaki kung sino ka at huwag matakot magbigay ng saya at pag-asa sa iba. Si Mahal ay mananatiling simbolo ng tapang, saya at inspirasyon para sa lahat. Naghari si Mahal bilang reyna ng komedya sa loob ng maraming dekada, nagbibigay liwanag sa mga pelikula at palabas sa TV gamit ang kanyang kakaibang alindog. Ang kanyang mga papel ay ginawa para sa kanya, ang kanyang boses, ang kanyang talino, ang kanyang masayahing personalidad. Siya ay isang likas na entertainer, maging sa isang sitcom o isang talk show, palaging totoo at madaling makaugnay. Kahit sa kanyang huling papel sa TV sa Oh My Love, pinatunayan niya na ang kanyang magik sa komedya ay hindi kailanman kumupas. Ang katapatan at pagiging totoo ni Mahal ang nagpamahal sa kanya sa mga tagahanga. Umakma siya sa pagbabago ng panahon, laging nakakahanap ng bagong paraan para makakonekta. Ang kanyang paghahari ay tinukoy ng tawa, pagiging totoo, at isang kagalakan na hindi kailanman lumabo. Ang personal na buhay ni Mahal
ay kasing publiko ng kanyang karera, puno ng pag-ibig at bighati. Ang kanyang romansa sa mga awit na si Jimboy Salazar ay bumighani sa bansa, isang kwento ng magkaibang personalidad na nagkakaakit. Kahit pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, ang kanilang koneksyon ay nanatiling isang mahalagang kabanata sa kanyang buhay. Kalaunan, ang kanyang pakikipagsosyo kay Migs Molino ay nagdala ng bagong kagalakan at pagkamalihain, lalo na sa YouTube. Ang kanilang chemistry ay nagbigay saya sa mga tagahanga, nagdulot ng mga haka-haka, ngunit laging nagpapakita ng tunay na pagmamahalan. Si Migs ay nasa tabi niya sa kanyang mga huling taon, nagbabahagi ng mga pakikipagsapalaran at kabaitan. Ang kanilang relasyon ang nagpaliwanag sa kanyang huling kabanata, isang panahon ng panibagong sigla at nakakatuwang samahan. Ang buhay ni Mahal ay isang patunay sa pag-ibig sa lahat ng anyo nito. Noong 2020, niyakap ni Mahal ang YouTube nakahanap ng mga bagong tagahanga at muling nakakonekta sa mga dati. Ang kanyang mga vlog kasama si Migs Molino ay naging hit, puno ng paglalakbay, tawanan at mga totoong sandali. Ang platform ay nagpahintulot sa kanya na ibahagi ang kanyang buhay ng walang filter, ipinapakita ang kanyang sigla sa pakikipagsapalaran at kabaitan. Isa sa kanyang huling ginawa ay ang pagbisita sa kanyang kaibigang si Mura, nag-aalok ng tulong at muling binuhay ang isang lumang pagkakaibigan. Ang nakakaantig na muling pagkikita na ito na nakunan sa video ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang pamana. Ang kanyang huling mga vlog ay nagpakita sa kanya na masigla at masaya, ilang araw lang bago siya pumanaw. Walang nag-akala na ito na ang kanyang huling pagpapakita. Ang kanyang channel, na dating pinagmumulan ng tawanan, ay naging isang digital na alaala. Ang diwa ni Mahal ay nabubuhay sa bawat video. Mabilis ang pagtatapos, ngunit sa likod ng katahimikan, maraming tanong ang sumulpot. Noong Agosto 31, 2021, pumanaw si Mahal sa isang ospital sa Batangas. Ayon sa kanyang kapatid na si Irene Tesorero, namatay siya dahil sa gastroenteritis at COVID-19. Mayroon siyang mga pre-existing conditions, kabilang ang hypertension. Dahil sa kanyang dwarfism, itinuturing siyang high risk para sa COVID-19. Sina Rosana Roses, Inday Garutay, Brenda Mague at Gerald Napoles ang ilan sa mga unang celebrities na nagluksa para kay Mahal. Ang mga co-star niya sa Oh My Love at malalapit na kaibigan na sina Ay de las Alas at Kiray Celis ay nagulat sa biglaang pagpanaw ni Mahal. Maraming netizens at iba pang celebrities ang naghayag ng kanilang pakikiramay sa social media. Nang malaman ni Mura ang balita, hindi siya makapaniwala at inakala niyang fake news ito. Halos 2 dekada ring naging tambalan sa telebisyon sina Mahal at Mura. Ang opisyal na dahilan, mga komplikasyon mula sa COVID na pinalala ng mga dati ng sakit. Ngunit may mga bulong ng kapabayaan. May nagsasabing hindi raw agad na asikaso o may mga pagkukulang sa ospital. Pinabulaanan ng mga kapatid ni Mahal ang mga tsismis na sinisisi nila si Migs Molino at ang manager ni Mahal sa kanyang pagkamatay. Sa halip, nagpasalamat pa sila sa pagsusumikap ng mga ito na iligtas si Mahal hanggang sa huli. May ilan pa ring nagbato ng mas mabigat na hinala, posible raw bang may foul play. May mga teorya ng inggit, selos o personal na alitan na maaring nagdulot ng mas malalim na trahedya. Ang kanyang huling kabutihan, ang pagbisita kay Mura, ay sinundan ng mabilis na paghina. May mga nagsabing may kakaibang nangyari sa mga huling araw na iyon na hindi raw basta sakit ang dahilan. Ang mga health protocol ay nangangahulugang walang public wake na nagpalalim sa pakiramdam ng pagkawala at nagbigay daan sa mas maraming haka-haka at kontrobersya. Ang kanyang mga labi ay incremate sa Batangas. Pagkatapos ng cremation, dinala ng kanyang pamilya ang urn ni Mahal sa Santuario de San Vicente de Paul Shrine sa Quezon City. Dumagsa ang mga pagpupugay mula sa mga kasamahan at tagahanga, ngunit kasabay nito ang mga tanong at pagdududa. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Mahirap tanggapin ang biglaang paalam niya, lalo na't tila may mga lihim na hindi pa nabubunyag. Isang ilaw na nagliwanag sa loob ng maraming dekada ay nawala sa isang iglap. Ngunit ang mga tanong ay nananatili, bumabalot sa katahimikan ng kanyang pagpanaw. Ang katahimikan na naiwan ay malalim at puno ng misteryo. Ang biglaang pagkamatay ni Mahal ay nagdulot ng mga haka-haka sa publiko, sa kabila ng opisyal na dahilan na COVID. Nahirapan ng mga tagahanga na pagtugmain ang kanyang masiglang huling mga vlog sa balita ng kanyang pagpanaw. Kumalat ang mga teorya online tungkol sa kanyang mga paglalakbay, kanyang kalusugan, at ang bilis ng kanyang paghina.
Hindi ito mga akusasyon, kundi ang desperadong mga tanong ng isang nagluksa na bansa. Pinaninindigan ng pamilya ang opisyal na kwento at walang bagong detalye ang lumabas. Sa paglipas ng panahon, nawala ang mga haka-haka na palitan ng pagtanggap. Ang tunay na misteryo ay ang hindi mahulaan na sakit. Ang pagpanaw ni Mahal ay nagpaalala sa ating lahat ng kahinaan ng buhay. Ang pamana ni Mahal ay kagalakan, dalisay, nakakahawa at hindi malilimutan. Sinira niya ang mga hadlang, pinatunayan na mas mahalaga ang talento at puso kaysa sa hitsura. Ang kanyang tawa, kabaitan at tapang ay nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon. Ang kanyang huling ginawa, ang pagtulong kay Mura, ay nagpapakita ng kanyang mapagbigay na diwa. Ang kanyang mga pelikula palabas sa TV at mga vlog ay nananatili, isang digital na time capsule ng kaligayahan. Bawat panonood ay isang paalala ng liwanag na kanyang dinala. Ang kwento ni Mahal ay tungkol sa katatagan, pagtanggap at ang kapangyarihan ng kagalakan. Maaring wala na siya, ngunit ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw pa rin. Mahal, isang maliit na babae na may malaking puso, laging minamahal at hindi kailanman malilimutan.